Hello, good morning everybody. Good morning church. Good morning. Po, Hallelujah. Before po tayo mag-start, let's pray po again. Father God in heaven, Lord, we praise you, Lord God, this morning, and we thank you, Lord God, for another opportunity, Lord, to listen to your word, oh God. Thank you so much, Lord, for the privilege, Lord, to worship and praise your name, Father, with full of thanksgiving in our hearts, oh God. Thank you so much, Lord, for this morning, O God. Samahan niyo kami muli, Lord, sa aming pagsasagasuluhan ng salita niyo, O God. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for the Holy Spirit, Lord, that will open our hearts, O God. A willing heart, Lord, to have much word, O Lord, in your presence, Lord, as we walk with you, Father. Thank you so much, Lord, for everything, Lord. We give you glory. We bless your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank po ang magandang umaga po sa lahat. So, praise the Lord, nakarating po kayo sa lugar na ito. And welcome to the Divine Worship Service. And praise the Lord. And po, so para po sa kaalaman ng lahat, napakadami natin, praise the Lord, hindi po ako yung pastor dito. Ang pastor po natin ay si Pastor Toto sa Manolito You. Thank you. And yun po, so for today's message po, I entitled this message, Am I No Longer a Child? Ayan. Ang ating pong passage ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 13, verse 11. Ayan. So, when I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Amen. Pakibalik po dun sa first slide natin. Ayan. So, nakikita mo naman po kapag tayo ay mga bata, mga pinagdaanan po natin yan. Nung tayo mga bata, iyakin tayo, madali tayo mapikon. Kapag tayo kinokorek, gano'n. And madali tayong magtampo. Okay, so yan yung mga childish years natin na pinagdaanan sa buhay. And now that we became woman and man, yan, nandun yung maturity. Amen? So sabi nga dun sa passage na binasa natin, when I was a child, I spoke like a child. So we thought like a child. We reasoned like a child. But when we became man and woman, we gave up childish ways. Actually, si Paul ang nag-wrote nito. Sinulat nito sa mga taga-Korinto. So addressing their struggles with their spiritual gifts, love, and maturity. So this verse, ini-encourage ni Paul na tayo ay lumago sa ating mga buhay Kristiyano. Okay? And sa ating mga buhay Kristiyano, tinatawag tayo nito na maging na lumago sa pagmamahal, lumago sa pag-unawa bilang isang mga Kristiyano. And he's challenging the church. So, alam naman po natin na church is not a building, but it's the people inside, yung mga sumusunod sa Panginoon. So, tayo po yung ini-encourage ni Paul na mag-grow in love, mag-grow spiritually. Amen? And, nung tayo po ay mga bata pa, laging sinasabi na pag dumalaki na tayo, lagi nating narinig na, uy, umayos ka, di ka na bata, umayos ka nga, ilang taong ka na, ganyan ka pa rin. O, lagi natin yung naririnig. And tayo naman, as a child, sinabi nga natin na we tend to think and act like a child. Diba? Yun yung mga, yun yung mga ina-act natin, yung mga ina-act natin as a child. Nakita niyo naman po yung mga bata kapag inaaway, di ba, madali silang mapikon, madaling umiyak. So, kung i-connect natin yun sa spiritual life natin, ganun yung mga batang Kristiyano. Amen? So kapag tayo ay may mga moment na napagdaanan natin yun, yung mga bago pa lang tayong Christians, kapag tayo ay kinokorek, madali tayong masaktan. Kapag tayo ay may mga pinagdadaanan sa mga buhay natin, madali tayong umiyak.
imbes na meron tayong courage and faith to face the trials. Amen? So yun yung mga pinagdaanan natin as child. Now, again, anong connection nun sa spiritual life natin? When we accepted the Lord Jesus Christ, nag-respond tayo dun sa salvation. Amen? And dun sa pag-respond natin sa salvation, nandun din yung pag-respond natin na lumago. Hindi lang yung hanggang dun lang. Amen? Kailangan meron siyang pagbabago. Nakita naman natin yung mga halaman, di ba? Kapag tinanim natin, buto pa lang yan, or maliit pa lang yan, sprout pa lang, and then, habang tumatagal, lumalago. Dumadami yung dahon, pagpuno, or namumunga, yung mga ganun. So tayo, as a Christian, ganun din tayo, tinawag ng Panginoon. We called to grow in Jesus Christ. Amen? So how do we know if we are spiritually mature? So yun po yung tanong na ating itanong sa ating mga sarili. Ako ba ay mature na? Hindi na ba ako baby? Hindi na ba ako bata sa Panginoon? So number 1, para malaman natin kung tayo ba ay mature na sa pagiging Kristiyano natin, is we reflect Christ-like character. Again, paulit-ulit naman siya. So, Christ-like character, doon na papasok yung fruit of the Spirit. Amen? So, nandun yung patience, kindness, humility, and self-control, and so on. And matatagpuan natin yan sa Galatians. Now, ang pagiging mature po ay hindi nasusukat kung gaano tayo kadalas pumunta sa church or kung gaano na tayo katagal na Kristiyano. Kasi may mga Christian na 36 years na, 40 years na, pero the way they talk, the way they respond to the situation sa buhay, eh parang mga baby pa rin. So, hindi siya nasusukat kung gaano katagal na Kristiyano. And also, hindi siya nasusukat kung gaano ka kagaling magsalita. Okay? So, yung iba magaling magsalita, but the way they respond to situations of life, napaka-bagsak. Ito po ay nakakalungkot, but yun po kasi yung reality ng buhay. So, yun po yung mga pinagdadaanan ng mga Kristiyano na dapat nating, kung tayo man yun, kung pinagdadaanan man natin yun, we must pray to the Lord na tayo po ay lumago. Huwag nating hintayin na maabutan tayo ni Lord ng ganun. Kasi hindi natin alam. Pag naabutan tayo ni Lord na ganun pa rin tayo, bansot pa rin tayo, hindi, wala tayong assurance, diba, na we will be with Him. Kasi siya lang naman yung nakakaalam. So we must grow. Sabi nga, when we accepted the Lord Jesus Christ, nag-respond din tayo dun sa call niya na lumago bilang isang mga mananampalataya. Hindi lang tayo hanggang dun lang, na tumanggap lang, and then wala na tayong gagawin. Amen? Alright, so sa first natin, again, we reflect Christ-like character. So, yan yung number 1. And, ayun. So, ang number 1 natin, ayan, and lagi nga natin sinasabi, eh, hindi naman yan agad-agad. Ayan, yung mga bala natin, eh. Kapag nasasabi, ngayon ganyan ka pa rin, tagal-tagal mo ng ano. Eh, bakit? Glory to glory nga, eh. God will change me, glory to glory. Yes! I-change na tayo, glory to glory, gradual, step by step. Pero kung ganun ka pa rin, 50 years na, 60 years na, hindi naman siguro yun normal, di ba?
Nakita niyo naman ang isang puno kapag tinanim, talagang lumalaki yan. Unless merong insekto, nakakain sa mga dahon niya, maraming bulate na ano sa mga ugat-ugat niya. Yun yung mga tendency na hindi siya lalago. But, kung ang isang plant or isang puno, ang seed kapag tinanim, kapag yan ay laging nadidiligan, inaalagaan, diba, lumalago yan, lumalaki. So, doon natin maiihalin tulad ang ating mga buhay Kristiyano. Amen? So, hindi natin po pwedeng palaging sabihin na ang tagal-tagal na to, step by step pa rin. Diba? So, sabi nga sabi sa news, sabi sa news, sorry, medyo 90, sabi nga, hoy, gising! Ayan, hoy, gising daw. Kasi natutulog ka na kapag ganon, di ba? Parang, ano na nangyari sa buto? Nabulok na ba? Na ba? So, kailangan tayong magising doon sa call na narinig natin when we accepted the Lord. Amen? Number 2, you can handle correction and trials with faith. Amen. So, ito yung pangalawang sign na tayo ay lumalago na sa Panginoon. Kaya na nating i-handle ang mga corrections and mga trials sa buhay na merong malakas na pananampalataya. Amen? So, we respond to correction with humility, not with offense. So, hindi tayo yung palaging offensive kapag kinokorek. Nandun yung ating pagtanggap. Yung sinasabi nga natin, mayroong mga positive criticism. Okay? Yung mga corrections na nakakapagdagdag sa atin ng knowledge, nakakapagdagdag sa atin ng lakas. Amen? And in handling trials naman, nandoon yung trust and faith. Hindi yung palagi tayo nagko-complain. Hindi yung kapag meron tayong pinagdadaanan, hindi na nga tayo nag-pray kung ano-ano pa yung nasabi natin, kung ano-ano pa yung in-react natin. So, again, it's not a sign of maturity or growth in the Lord. So matatawag pa rin natin na tayo ay baby. Okay? So, sino ang mga baby dito? Naku, gustong-gusto pa naman tinatawag na baby. Baby. So, sino yung mga yon? Taas na ang mga kamay ng mga baby. Oy, walang baby. Iba na yung tawagan nila. Okay. So, babe. Pangbaboy daw kasi yun. Babe. Okay. So, 1 Peter chapter 5, verse 5, in the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Again, so ito yung palagi nating i-remind kapag tayo ay kinokorek. Because it's for our good. Again, God blesses the humble. Amen? So, pinagpapala ni Lord ang mga merong pusong mapagkumbaba. Amen. Now, doon naman sa mga nagko-correct, siyempre, ano naman tayo? Medyo, light lang. Huwag naman tayong masyadong, yung feeling superior. So, dapat, lang tayo, doon sa mga nagko-correct, dapat, nandun pa rin yung kindness. Nandun yung compassion. Kasi we are not correcting just because we know it's right. We are correcting because of love. Diba? Meron tayong pagmamahal, kaya tayo nagko-correct. We do care, kaya tayo nagko-correct. Hindi lang dahil yun yung tama. So, sa atin, bilang mga medyo adult na sa family, kapag tayo po ay nagko-correct ng isang mali, we need to remind ourselves na dapat isi-show pa rin natin na or i-correct natin ang isang bagay na merong pagmamahal. Yung mararamdaman nila na, mahal ako nito.
nagkikare to sa akin. Hindi lang yung dahil yun yung tama. Amen? Amen. And again, sinabi ko nga po, in correction, we will grow. Amen? And we will become mature. So we have to welcome all the corrections. Amen? And it says in Ephesians chapter 1, verse 19, He is incomparably greater or great power for us who believe. The power is the same as the mighty strength. Okay. So ito po yung lagi nating i-remind sa mga sarili natin kapag tayo ay nakakaharap ng mga mabibigat na trials sa mga buhay natin. His power is incomparably. Hindi po siya maikukumpara kahit na sa anuman or kahit kanino man. Okay? Ngayon, kapag nandun tayo sa trials, pag titingnan natin yung isang problema na kinakaharap natin, of course, nandun lang tayo kasi hindi tayo makakalabas doon because we are limited. Alam niyo yan, meron tayong limitasyon. Pero kung titingnan natin si Lord na powerful, titingnan natin siya na He's all-knowing, that He can do the impossible, doon tayo makakalipad from the trials na kinakaharap natin. Kasi kapag nandun tayo sa trials and then nandun na yung oppression, yung palagi ka ng depressed, palagi purong negative na lang, ibig sabihin, you're not trusting the Lord. You're trusting yourself. Remember, kasi nga, limited lang tayo. Wala tayong superpower. Diba? Wala tayong, hindi natin kaya na lutasin ang mga problema natin na tayo lang. Kailangan merong guidance ni Lord. So this verse, ito yung palagi nating i-remind sa sarili na natin na He's incomparably great in power. And sabi dito, for those who believe, for us who believe. So sino-sino ba yung naniniwala kay Lord? Amen. Yan, tayo yun. Tayo yung naniniwala kay Lord. So kapag tayo may pagdadaanan, yung power niya, yung maglilipad sa atin. Hindi si Darna. Okay? Ayan. Medyo tahimik kayo. Malamig na nga. Tahimik pa kayo. Baka naman nag-yelo na kayo dyan. O, palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. God is so powerful. Amen. And number 3, ito yung napakabilis lang. You seek God, not just blessings. Amen. Ito rin yung isa sa mga sign na tayo ay nagmamature na as Christian. Hindi lang tayo puro after sa blessing. Tayo rin ay natututong hanapin or yung meron tayong kauhawan na isik yung presence ni Lord. Yung palaging nandun yung Lord, gusto ko pang matuto. Gusto kong lumago. Nandun yung heart na gusto kong tanggalin to sa buhay ko. Yung mga hindi magaganda na alam naman natin na hindi nakapag-glorify kay God. Lord, ayoko ng ganito. So it's a sign na tayo ay lumalago sa ating buhay Kristiyano. Amen? It says here, you prioritize prayer, the word, and obedience even when it's inconvenient. Ayan. So ito yung mga sign. No? Tayo ay nananatili pa rin sa presensya ni Lord kahit na puro negative na yung nangyayari sa buhay natin. Hindi lang tayo after dun sa mga positive, hindi lang tayo after palagi dun sa mga blessings. But nandun pa rin yung desire natin to fellowship, nandun pa rin yung desire natin to pray, nandun pa rin yung desire natin to worship the Lord in the midst of negativity, in the midst of trials. So, it's a sign na tayo ay lumalago sa Panginoon. Kasi yung iba, kapag wala ng blessing na natatanggap, nakakatamad mag-church, magne-Netflix na lang ako. Dito, ano pa ako, hindi pa bored. Diba? Maaaliw pa ako nito. Kaysa dun sa church, nakaupo lang ako. Diba? So, it's a sign ng maturity ang nagde-desire tayo na mag-worship pa rin, mag-pray pa rin, magbasa ng salita ng Diyos kahit na walang blessing. Amen? Kasi hindi naman totoong walang blessing. Sa araw-araw, meron at meron kang ipagpapasalamat kay Lord. Diba? Yung hininga mo pa lang, gusto nyo ba naka-oxygen kayo? Kapag may nakasaksak sa inyong oxygen, pag-hihinga kayo? Diba? Hindi. So, ito palang hininga natin, yung pinaka-simple pero great. Diba? May isip natin, puro hininga daw. O bakit?
Di ba? Meron mga nasa ospital na hirap pa rin huminga kahit nakasaksak na ang oxygen. But tayo, we can freely breathe. Kasi nga, we are alive in the Lord. The Lord blesses us life. Kaya nga, doon pa lang dapat pagpasalamat na natin yun sa Kanya. Yung iba nakatira sa ilalim ng tulay. Diba? Ay, hindi ko naman sinasabi na wala silang pagpapala, pero ikumpara natin yun sa sitwasyon natin. We are blessed. Amen? Sabi nyo, bakit mo ko ikukumpara doon? Hindi naman ganun yung sitwasyon ko. That's the point. Hindi yun yung sitwasyon natin. Kaya dapat, palagi tayong may grateful heart. Amen? Kasi yung iba nga, kahit walang-wala ng pag-asa, kahit hindi na nila makita yung liwanag, kaya pa rin nilang sabihin, salamat sa Diyos. Marami akong napapanood na gano'n eh. Ako kasi mahilig ako manood ng MMK. So, alam mo yung sa mga midst ng pinagdadaanan nila, no? Kahit sabihin natin na drama lang yun, pero nakaka-bless na makarinig ng in the midst of trials, masasabi ko lang, Lord, thank you. Amen? Amen. So, nasaan na nga ako? Eto na. Number 2, no, seek God, not just blessings. So, ito yung ating verse. 2 Samuel chapter 24, verse 24. Ay, hindi mo na yan. Ito pa pala. Sa Job chapter 1, verse 21 says, the Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. I remember kung ano po yung nangyari kay Job. It's very familiar story. Wala na sa kanya lahat, pero ang choice pa rin niya is to praise the Lord. Amen. Actually, connected siya sa kinanta natin kanina. One of my favorite songs. No? Kahit na walang-wala na tayo, sabi doon, though I walk to abundance daw. No? Pagka nandun tayo sa abundance ng buhay, ano ba yung abundant? Kasaganahan. Ayan, kapag nandun tayo sa kasaganahan ng buhay, we praise the Lord. And sabi din doon, when I walk in the desert place, yung desert place, yung alam naman natin yun, nabanggit na yung nakaraan, desert place is mainit, walang tubig, walang pagkain, no, nandun yung mapapagod ka. But we choose to praise the Lord. So, dapat magkaroon tayo ng ganong heart na kahit na blessing man or wala, we choose to praise the Lord. Amen? And doon nga sa verse na yan, in-express ni Job na both blessings and hardships, those are from the Lord. And meron at meron tayong matututunan. Meron at merong blessing sa bawat buhay natin, sa bawat pinagdadaanan natin, na dapat makita natin yun. Hindi lang yung nakikita natin is yung paghihirap. Merong tinuturo si Lord sa atin. Now, it's up to us para malaman, ano ba yung tinuturo sa akin ni Lord sa sitwasyon na to? Kasi it's between you and the Lord. Hindi naman kasi ibang tao yung hindi ibang tao yung magre-reveal nun. Yung makakaunawa kung bakit mo ba pinagdadaanan yan. Ikaw at ikaw pa rin ang makakasagot. Merong tinuturo si Lord at dapat mo yung matutunan. Amen? Right, and then 2 Samuel chapter 24, verse 24 says, I will not sacrifice to the Lord my God Lord my God, burnt offerings that cost me nothing. Ito yung isa sa mga nabanggit nung last Sunday. So sabi dito, si King David ang nagsabi niya, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. So in simple translation, sabi niya, I will not offer anything that will cost me nothing. Ibig sabihin, hindi siya magbibigay sa Panginoon ng isang bagay na walang dating. Yung hindi siya masasaktan. Like for example, very common na rin to. For example, offering tayo, 1,000 pesos ang pera natin. Bibigay pa tayo sa, sige 500 na lang, medyo malaki yung 1,000. Magbibigay pa tayo sa pagkain, sa lunch.
Mag-o-offering pa tayo. Monday, may pasok pa. Yun na lang yung pera mo. 500. May pasok pa ng Monday, Tuesday, hintayin pa yung sahod. Mag-o-offer ka pa ba o hindi na? Mag-o-offer pa rin tayo. Although masakit, Lord, sayang naman itong 100. Pamasahe ko pa to. Or ibibigay ko pa to sa anak ko, baon pa niya to. So magkano na lang? 200 na lang matitira sa akin, magbibigay pa ako sa pagkain. Diba? Huwag na lang kaya ako magbigay. May 100 pa ako. Yung mga ganon, mga simpleng ganon. But of course, iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan sa buhay. So, ang tanong doon, ibibigay mo pa ba yun, yung natitira mong 100? Diba? Share ko lang po, yung noon po nandun kami sa lumang building. Nag-decide po sila na magkaroon ng Wednesday service. Di naman talaga siya service, very lang siya, maiksing, may praise and worship and then exhortation, gano'n. Tuwing pupunta po ako doon, hindi naman tuwing pupunta, may mga pagkakataon na pupunta ako doon na 30 pesos na lang yung pera ko. Kasama ko pa si Lovie. Wala si Lovie na pumapasok pa siya. Yun yung mga panahon na struggle talaga kami sa financial. Sabi ko, sayang naman itong 30 pesos, Lord, ipapamasahe ko na lang ito eh. Because papasok pa ako sa opisina ng gabi. Sabi ko, di pa nga ako natutulog. Kasi kararating ko lang ng tanghali, ng umaga. Tanghali. And then, meron pang service ng gabi. Magsa-start siya ng alas 6. So ako naman, pagdating ko sa bahay, hindi naman matutulog agad. Maraming pang inaasikaso, mga ganon. Then, merong time na 30 pesos na lang talaga yung pera ko. Sabi ko, si Lovie magpapapili pa yan ng kung ano-ano. Sabi ko, ano ba naman ito si Lovie? Kaya ayaw ko isama. Pero walang choice, wala namang babantay. So, isasama ko siya. So, alam mo yun, kapag mag-o-offer na, kailangan magbigay kasi iilan lang naman kami doon. Pag magbibilangan na, anong bibilangin nila? Wala naman nagbigay. So, kailangan kong magbigay para naman may mabilang yung magbibilang doon. Sabi ko, bibigay ko pa yung 20 pesos. Ang natira sa akin, 10 piso. Sabi ko, naku, mag-jeep pa kami. Paano na to? Tawagan ko si Papa lang, Papa, sundo kami ng motor. Susunduin niya kami ng motor. Yes, may 10 piso pa ako, may pamasahe pa ako. Papuntang office, 9 pesos ang pamasahe noon. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa sitwasyon namin ngayon kasi nakakapagod na rin. Pero alam mo yung sakripisyo mo ng tulog, sacrifice mo nang wala ka ng pera pero magbibigay ka, the Lord bless us. Binigyan niya kami ng sasakyan, binigyan niya kami ng bahay. Although it's material things, nasabi natin it's not important in the world, kailangan namin yun ngayon. Yun yung ipinalit ni Lord doon sa mga pa-20-20 kong binibigay kapag 30 pesos na lang yung pera ko. Praise the Lord! Yun po ay aking pinapapasalamat sa Panginoon. And ngayon, nagagamit po namin yung sasakyan namin papunta dito, rain or shine, nakakapaghatid po kami ng mga kapatid natin sa Panginoon. And yun, gusto kong ibalik sa Panginoon yung pagpapala na yun. Amen. So, isa lang po maikling patotoo. At pasensyahan nyo na. And number 4, malapit na. You love and serve others. Yan. One of the signs. You love and serve others. You forgive even when it's hard. That's love. You think beyond yourself, showing compassion, generosity, and service. Pag tayo po ay nasasaktan, kapag tayo po ay mature enough in the Lord, we choose to forgive. Hindi dahil mga ipokrito tayo, kundi dahil yun yung laman ng puso natin. Remember, kung ano yung laman ng puso, yun yung mag-overflow. Yun yung lalabas. So, if we have full love sa ating mga puso, nandun yung pagpapatawad. Amen? Amen. Hindi tayo mag-hold ng bitterness sa ating mga puso because we are full of love. And sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5, love is not selfish. So hindi ito makasarili. Hindi ito puro ako lang. Ganon. Sa akin lang. Dahil ako ganito. Dahil ako ang nagbigay. So walang ganon. It's not selfish.
So, ito ay merong puso na mag-serve sa iba. Ang sabi nga doon sa Mark, chapter 10:45, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Okay? So, si Jesus Christ na yan. Hindi siya nagpunta dito para pagsilbihan, kung hindi siya yung magsuserve sa atin until He gave up His own life. Diba? So, paano naman tayo? Pabosing-bosing, gano'n. Kala mo bayad ng 100,000 a week. Ayan naman tayo. So, hindi tayo gano'n. So, tayo, dahil puno tayo ng pagmamahal, nandoon yung puso natin na mag-serve sa iba. Amen? Like Jesus Christ, siya po ay nag-serve sa atin. Yan. And, again, love is not selfish. Hindi ito puro sarili lang natin. Dapat iniisip natin yung iba with compassion, kindness, and love. And number 5, you speak the truth in love. Hindi tayo puro love tayo dito. Are we in love? With the Lord. Tayo dyan. Parang iba yung isasagot sana ng pangalan. Are we in love in the Lord? Yes. Okay. So you speak the truth in love. You are not afraid to speak truth, but you do it with grace, not pride. Yan. So, kanina nga nabanggit ko na pag tayo po ay nagko-correct, dapat nararamdaman na tayo ay may pagmamahal. Tayo po ay merong care doon sa ating kino-correct. Hindi lang hindi lang pinapakita natin yung superiority natin, kundi with humility. Okay? Kasi mas madali kang maunawaan, mas madali kang intindihin, mas madali kang sundin kapag ginagawa mo yung correction with humility. Amen? Amen. And it says, you build others up instead of tearing them down. Okay, so ito po yung ito po yung isa sa mga speak the truth in love. So, kapag tayo po ay nagko-correct, nandun yung building each other, or we build one another. Hindi natin kino-correct ang isang tao para wasakin siya, ipahiya siya, para i-down siya. Kung hindi, ginagawa natin yun para siya ay i-lift natin. Ma-boost natin yung confidence niya, ma-boost natin yung faith niya in the Lord, yung meron tayong testimony sa mga buhay natin na, etong si kapatid ay talagang mahal na mahal ako. Kahit na antigas na ng ulo ko, ganito pa rin siya. Hindi siya nagsasawang magsabi sa akin. Amen? Okay. And speaking the truth, ito naman about the gospel, isa sa mga authors, nagsabi na one of the ways that our lives show the worth of the gospel is when the gospel makes us bold and courageous and unafraid. So isa daw sa mga ways na maipakita natin na pinapahalaga natin ng gospel is kapag natuto na tayong magsalita ng hindi natatakot. Even in the midst of, or even dun sa mga moment na risky, even dun sa mga moment na uncomfortable tayo. Yan, isa sa mga ways yon na tayo ay lumalago na sa Panginoon kapag when we speak boldly about the gospel. Amen? Lalo na pag nasa labas tayo, nasa school, nasa work, diba? Christian ka, ano yun? Christian ka, di ba yung nagtataas ng kamay? Uy, hindi naman. Sila lang yun. Pwede namang hindi rin itaas. Christian ka, medyo. Yan yung mga sagutan natin. So, kapag tayo ay bold na sa ating pananampalataya na, oo, born again ako, may church kami sa ganito, gusto mo sumama? One of the ways, or one of the signs, na tayo ay lumalago sa ating buhay Kristiyano kapag gano'n na tayo magsalita. Born again ka? Oo naman! Praise the Lord! Mga gano'n. Although OA siya pakinggan, pero dapat may mga gano'n tayong gesture sa mga pinupuntahan nating lugar, hindi lang sa loob ng church.
Amen? Dapat nakikilala tayo na tayo ay mga Kristiyano. Amen? Meron kaming, ano ba yun, pinanood ba namin yun? Or message ni Pastor, ang sabi, isa sa mga way na tayo ay matawag na Kristiyano is the way we speak, the way we act, the way we respond. Yan. Isa yan sa mga sign na tayo yung matatawag na Christian kapag ganun, may mga ganun tayong character. Kasi sila na yung makakapansin nyo. Ito si ano, kahit anong gawin mo, ano pa rin eh. Ano pa rin? Yung mga ganun. So, sila na yung makakapansin. Hanggang sila na yung magiging curious. Ano bang ano mo? Ano bang kulto mo? Bakit ba parang hindi ka nagre-react sa mga masasamang bagay? Doon na tayo papasok na yung buhay pa lang natin, it's a preaching na, no? Pinipreach na natin yung kung sino ba si Lord. So tayo ay may mga magbabang loob, tayo ay hindi palaging galit, hindi tayo madaling mapikon, diba? So yun yung mga mapapansin nila. Kasi pala, born again siya, nag-church pala yan siya doon sa GICCN. Mapuntahan nga, ano ba ginagawa niyan doon? Diba? Mga ganon. Ganon ang mga natin. Dapat nakikita sa mga buhay natin ang pagiging Kristiyano. Hallelujah. Ang sabi dito, 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. So when we speak the truth, we'll do it with love and grace. Okay? And sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So ayan. Na paliwanag ko naman po kanina na kailangan pag tayo ay nagko-correct, tayo po ay nabibuild natin ang mga confidence and faith ng ating mga kausap. Amen. Hindi tayo yung magiging cause para sila ay lumayo pa sa buhay Kristiyano. Amen. So again, ang pagiging mature po, hindi yan nasusukat kung gaano na tayo galing magsalita. Hindi yan nasusukat kung gaano na ba kalalalim yung mga words na ginagamit natin, no? Yung iba hindi mo na maintindihan. Ano yung sinabi niya? Dumugo na yung ilong natin. Anong yung message? So, hindi po siya doon nasusukat. So, nasusukat po siya the way tayo umunawa sa mga maliliit na bagay, the way tayo mag-forgive sa mga nakakasakit sa atin, the way tayo mamili ng mga choices na kung ano ba yung karapat-dapat na i-respond natin sa sitwasyon. Doon po nasusukat na we are growing in the Lord. Amen? Okay, sa ating pong reflection, spiritual maturity is a journey of growing closer to God, marked by increasing love, wisdom, and Christ-like character. It's an ongoing process of learning, growth, and transformation. So, if you will notice, naka-highlight po ang transformation. So, ibig sabihin, ano po yung transformation? Meron pong pagbabago. So kung kanina nakita niyo po yung mga babies doon, iyakin, yung mga nakikipag-away. Ngayon po, ito na po yung transformation natin. Nakita niyo po ba? Ano yan? Parang medyo malabo. Pero yan po ay soldiers. So we are like soldiers sa buhay natin kasi araw-araw may mga battles tayo. So dapat tayo ay handa. Tayo ay parang mga sundalo, soldiers of Christ. So ayan po tayo. Suot natin ang armor of the Lord. Hallelujah. So yan po yung transformation natin. From babies to soldiers. So sino po yung mga soldiers? Papuntang soldiers. So, di ba mayroon ng PO1, SPO1, di ko yung kabisado. Pero nasaan na ba tayo doon? Ano na bang stand natin yun? Okay, so tayo lang din yung makakasagot nun. So, pero ito yung dapat na transformation from infant, child, adult, and yun. Hanggang sa maging armor tayo of the Lord. Amen? Amen. So yun lang po. Praise the Lord. Glory to God.